How are you streamers? Ating balikan ang isa na namang istorya na naging inspirasyon upang mabuo ang Avengers at ang mga detalye at easter eggs na nalagpasan mo sa pelikulang Captain Marvel ay aking hahanapin para sa iyo. Simulan na natin. Before we begin, you can comment down below to join in my custom shoutout. Ang Marvel Studio logo intro ay inalay nila kay Stan Lee. At ito rin ang huling eksena na nakita natin siya. Sa simula, doon natin nakilala si Carol Danvers sa isang alaala at insidente. At ang tema ng memorya o alaala ay halos bumuo sa pelikulang ito. Dito natin nakita ang planetang Hala, ang tirahan ng mga Kree. At kung saan doon din siya dinala matapos ang insidente. Tandaan natin na dinukot ng Kree si Carol Danvers dahil nasa kanya ang enerhiya na hinahanap nila. At niloko ng Kree at ni Marvel si Danvers upang kumampi sa kanila at kalabanin ang mga Skrulls. At dito sinuri ng ilang Skrulls ang ilang memorya ni Carol Danvers. Makikita natin dito ang salitang Photon, isang reference sa anak ni Maria Rambeau na si Monica Rambeau na naging Photon sa WandaVision series. Napunta si Carol sa planetang Earth at ang apat na Skrulls sa pangunguna ni Talos ang leader nila. Ang isang Skrull ay ginaya si Coulson. Ang isang Skrull ay isa sa mga assistant ni Talos at ang huling Skrull ay yung hinabol ni Carol sa tren na nakatakas at hindi na natin nakita. Siya yung Skrull na ginaya yung matanda na nakipagsapalaran kay Carol Danvers. Sa isang bar doon niya naalala ang ilan sa mga ginawa nila. Dito naghanap si Nick Fury at Carol. Pakinggan natin ito. Everybody calls me Fury. Not Nicholas, not Joseph, not Nick. Just Fury. Ito yung naging sinyas ni Fury na isang Skrull ang kasama niya. Excellent work, Nicholas. Tandaan natin na ang istorya ng pelikulang ito ay nangyari sa taong 1995 kaya hindi pa bulag si Nick Fury at medyo bata pa sila. Dito natin nakita si Goose, ang pusa. At siya ay isang Flerken. Sa Marvel Comics, ang mga Flerken ay isang uri ng mga aliens na may kakayahang maglabas ng maraming galamay at nasa loob ng kanilang katawan ang isang pocket dimension. Dito natin nalaman na tauhan ni Ronin ang ilan sa mga Kree. Si Ronin na minsan natin nakita sa Guardians of the Galaxy. Sa tahanan nila Maria Rambeau, doon nila nakasama si Talos. Doon sila nagkapaliwanagan at doon nalaman ni Carol na siya ay nilinlang ng Kree upang makuha ang kapangyarihan niya at hindi pala kalaban si Talos. Siya ay si Carol Danvers, hindi si Veers. Matapos nun ay sinumukan ng batang si Monica na baguhin ang kulay ng suot ni Carol. At doon natin nalaman na dala ng Skrulls ang Tesseract. Nangangahulugan na ang Tesseract ay hawak nila Talos bago ito mapunta sa Project Pegasus at bago magkaroon ng Avengers. Hinarap ni Carol si Marvel. Doon nila nakita ang ilan sa mga insidente at pagkatalo niya at doon niya nakita ang sarili niya na bangon lang kahit anong mangyari. At dito natin nakita kung paano lamunin ni Goose ang Tesseract. Dito hinarap ni Carol ang dati niyang kasama at pinigilan ang puwersa nila Ronin. At higit sa lahat, dito natin nalaman kung paano nabulag si Nick Fury. Yun ay dahil kay Goose. Those bad guys still in there somewhere. Oh, motherfucking! You okay? Yeah, it's just a scratch. Sinabi ito ni Talos. I could go back to being your boss. Kung saan pumalit muna sila sa kanilang trabaho na minsan natin nakita sa Spider-Man Far From Home. Sa buong storya ng MCU, Skrull si Nick Fury at Maria Hill? Check out my video about that. Sa huli, dito natin nalaman na si Carol ang nagbigay ng pager para siya'y tawagin kapag kinakailangan na nakita natin sa post-credit scene ng Avengers Infinity War. Where's Fury? At ang post-credit scene ng pelikulang ito ay ang pagsama ni Carol Danvers sa mga natirang Avengers. Yan ang lahat ng detalye at easter eggs na aking nakita sa pelikulang ito. Don't forget to leave a like. Kung bago ka lang dito, subscribe my channel. Kita-kita po tayo sa susunod.